Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Agad na pinababalik ng bansa si Ako Bicol Party List Representative Zaldico para magpaliwanag sa kanyang pagkakadawit sa maanumalyang flood control project. Binawi ni House Speaker Faustino D. III ang kanyang travel clearance at binigyan si Ko ng 10 araw para bumalik ng Pilipinas. Nasa Amerika ngayon si Ko para umano magpagamot, pero sabi ng House Speaker, urgent o kailangan na agad tugunan ang mga issue. Nakatutok si Darlene Kai. Unti-unti nang nagkakalinaw kung paanong napaikutan at binali ang sistema kaya nagkaroon ng mga maanumalyang flood control projects. Daang iba ay ghost projects pa. Pero isa sa mga hinihintay ang pahayag ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico, ang itinuturong pasimuno umano ng mga insertion sa budget para mapondohan ang mga nasabing proyekto. Mula kasi nang pumutok ang issue, nasa Amerika na raw siya para magpagamot at walang makapagsabi kung kailan babalik. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Pero sa kanyang unang utos mula nang maluklok sa pwesto, binawi ng bagong upong House Speaker na si Boji D ang travel clearance ni Ko. Inissue ni D ang Notice of Revocation of Travel Clearance na may petsang September 18, 2025 na agarang nagpapawalang bisa sa travel clearance ng Ako Bicol Party List Representative. Naayon daw ito sa interes ng publiko at dahil sa mga importanteng issue ng bansa na nangangailangan ng kanyang physical presence o personal na pagdalo sa Kongreso. At dahil urgent o kailangan na agad tugunan ng mga issue, binigyan si Ko ng 10 araw para bumalik sa Pilipinas. Kung hindi, maaari siyang patawan ng disciplinary action o gawa ng iba pang legal na hakbang. Hindi pa nagpapakita rito sa batasan si Representative Zaldico mula nang magbukas ang 20th Congress noong July 28. Nasa Amerika raw siya para sa medical leave kaugnay ng kanyang heart ailment o sakit sa puso. Si Ko ang dating chairman ng makapangyarihang House Appropriations Committee na pangunahing bumabalangkas sa budget. Inaakusahan siya ni Representative Toby Tiangco na nasa likod umano ng mahigit 13 billion pesos na insertion sa 2025 national budget. Binanggit din si Ko sa affidavit ng mag-asawang contractor na Curly at Sara Diskaya na pagdadalhan daw ng perang kinubra umano na mga kawani ng DPWH. Itinanggi na noon ni Ko ang mga paratang na ito. Isa rin si Ko sa nagtatag ng kumpanyang SunWest Inc., isa sa top 15 contractor na nakakorner ng mga flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Nauna nang sinabi ni Ko na nag-divest na siya ng investment sa SunWest mula nang maging mambabatas noong 2019. Sabi ni Deputy Speaker Paulo Ortega kung hindi kaya ni Ko na bumalik sa Pilipinas dahil sa kanyang kalusugan, may iba namang paraan para sagutin ang issue. He can answer and he can make a statement via social media, Zoom, or a statement. Then if he's well enough and he can travel back, then I think he should travel back and just face the harapin niya to. Pero para kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, nararapat lang na pauwiin si Ko. Sa akin lang, mahalaga na dapat ginagawa natin yung trabaho na una, binoto tayo at pangalawa, pinapasweldo tayo. Patuloy na hinihinga ng GMA Integrated News ng pahayagang kampo ni Representative Zaldico. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.